Sa gitna ng malawak na palayan, kung saan ang hangin ay laging mabigat sa amoy ng basang lupa at bagong palay, may isang payak na kubo na nakasilid sa gilid ng kanal. Ang araw umuusbong na may kinang na palayok sa dapit hapon, at ang lupa pa rin ay naglalabas ng alikabok tuwing may naglalakad. Doon nakatira si Mang Ramon, isang magsasaka na kilala sa buong baryo bilang taong hindi maramot sa tubig at hindi mabilis magbitiw ng salita. Ang mga kamay niya ay puno ng bakas ng araro at pawis, ang mga kuko niya laging may bahagyang putik, at ang kanyang kalabaw madalas nagmumura sa ilalim ng lilim habang siya ay nagpapahinga. Ang gabi sa kanyang paligid ay puno ng huni ng kuliglig, tunog ng tubig sa kanal at mabigat na mga anino ng mga puno sa gilid ng palayan. Isang gabi nang ang buwan ay payat na lamang anino sa ibabaw ng tubig, umupo si Mang Ramon sa harap ng kanyang kubo, hawak ang isang lumang bangga na mamasa ang kanyang mga palad. Nang maramdaman niya ang kakaibang lamig na parang may huminga sa likod ng kanyang mga talahib, tumayo siya at tumingin. Sa gilid ng kanal may namumutawi na isang anino, malaki at nakayuko, na tila may ulo ng hayop at katawan ng tao. Humakbang ito patungo sa kubo na may magaan ngunit mabigat na paghinga. Humingi ito ng tubig na may tinig na parang rumaragas ang bato. Mula noon, hindi na magiging katulad ng dati ang buhay sa baryo, at isang sumpa at basbas ang sabay na bumaba sa puso ni Mang Ramon. Ano ang huhulihin ng anino at sino ang aalayan sa kanya sa labang ito? Noong unang dumating ang tikbalang, hindi ito agad nagpahiwatig ng masamang intensyon. Tumayo ito sa tabing ilog, ang balahibo nito kumikislap sa ilalim ng buwan at ang mga mata nitong parang naglalaman ng mga bakas ng kagubatan. Tubig, ang boses nito na mababa at magkakalas tulad ng tunog na tumatama sa mga bato. Nagtagpo ang kanilang mga mata at si Mang Ramon, bagaman natatakot, naawa sa uhaw ng nilalang. May usok na amoy sa paligid, may lasa ng asin sa hangin, at ang yabag ng tikbalang ay nag-iwan ng bakas sa putik. Nag-usap sila ng maikli, ngulit ang bawat salita ay puno ng kabigatan. Ang unang pagayos ng tubig sa bangga ay nagdulot ng malamig na hagod sa dibdib ni Mang Ramon. At nang dumampi ang tubig sa labi ng tikbalang, para bang tumahimik ang gabi ng sandali. Ngulit sumunod ang babala, may darating na mga taong may dalang mga dokumento at makinang papel, magsasabing ang lupa ay magiging magandang negosyo. At ang tikbalang ay nagpakita ng marka sa palag ni Mang Ramon, maliit at parang bakas ng kabayo, na tanging siya ang makakakita sa liwanag ng buwan. Ito ang unang senyales ng tawag at ng panganib, at ang baryo ay hindi magiging tahimik muli. Sa mga susunod na gabi, nagpakita ang tikbalang sa panaginip ni Mang Ramon. Nasa gitna siya ng palayan, may palay na umaaligid sa kanya, ngulit ang mga tanim ay naging gintong palay na kumikislap at nagpapakita ng mga larawan ng kanilang mga magulang, ng kanilang araro at pawis. May naririnig siyang bulong mula sa lupa, isang awit na tulad ng mga alon na dumudugtong sa kanyang puso. Ang puso ng lupa ay humihiling, bulong ng tinig. May sundo ang uhaw at may sumpa na nakakadena sa kasakiman. Sa panaginip, nakita niya ang isang lumang patpat na may marka, isang basag na palayok at isang banga na umiiyak ng tubig na pulang parang karne. Nagising siya na nanginginig ang katawan at may lasa ng lupa sa dila. Ang panaginip ay nagbigay ng malinaw na misyon. Siya ang itinalagang bantay na magliligtas sa palay at magbabayad ng presyo kung kinakailangan. Ang mensahe ay malinaw at hindi siya nag-alinlangan. Mula sa panahong iyon, ang gabi ay naging isang mapa ng mga obligasyon at posibilidad. Ilang linggo ang lumipas at dumating ang mga forastero sa baryo na may malalambot na ngiti at mga papel na kinang sa araw. Si Don Ernesto ang nanguna, isang lalaki na may mahigpit na damit at isang awit sa kanyang mga mata na nagsasabing progreso. Kasama niya si Kapitan Rico mula sa bayan, si Aling Bebang na tila may mga koneksyon sa pamilihan, at dalawang lalaki na may mga kaldero at makina na pang-ani.
Hindi nagtagal, kumalat sa baryo ang balita tungkol sa isang planong pagkuha ng ilang lupain upang gawing tapat ng negosyo. Ang kanilang pagdating ay parang pagpasok ng araw sa hating gabi ng mga palayan. Sa unang pagpupulong sa bahay kubo ni Mang Ramon, nagkaroon ng mainit na tampuhan. Magandang oportunidad ito, sabi ni Don Ernesto sa kanyang mahina subalit malakas na boses. Magbenta lang ng konting lupa at makakabili kayo ng makinarya at bagong pamumuhay. At paano naman ang aming palay at ang ating mga kalabaw? Pagtanong ni Mang Jun, ang kapitbahay na kilala sa pagbibigay ng araro sa mga nangangailangan. Hindi naming lubos na intindihin pero kami ay nababahala, sagot ni Inday Luz na guro sa maliit na eskwela. Sa 100 taon nilang buhay sa lupa, kakaunti lang ang salita ang nagbago ng damdamin nila. Ang usapan ay naging mainit, ang amoy ng sigarilyo at tubo ay naghalo sa usok ng maliit na apoy, at ang hangin ay tila nagdala ng kakaibang alikabok mula sa daan. Sa isang tagpo ng pag-uusap na puno ng 8 palitan, nag-usisa si Mang Ramon ng masinsinan. Ano ang ibig ninyong gawin sa aming kanal at kung sapa? Tanong niya. Isasaayos namin ito, lilinisin at aalagaan, sagot ni Don Ernesto. At ang inyong kabuhayan ay uunlad, dagdag ni Kapitan Rico. At kung tumanggi kami, anong gagawin ninyo? Tanong ni Ka Tomas na isang mangingisda. May mga opsyon din kami kung hindi ninyo ibibenta, malalim na sinagot ni Don Ernesto at sumunod ang katahimikan. Ang palitan ng mga salita ay nagpabigat sa buong pag-uusap. Sa sandaling iyon, may ilan sa bundok ng baryo ang nakaramdam ng isang Kakaibang tunog, tulad ng hangin na dumadaos-dos sa pagitan ng mga palayog at araro. Ang tikbalang na palihim na nanonood mula sa gilid ng mga talahib, tumawa ng mababa. Ang unang butil ng pagsasalungat ay umusbong. Ngunit ang totoong pagbabago ay nangyari nang ang mga forastero ay naglatag ng panlilinlang. Nagsimula silang magbigay ng maliliit na regalo sa ilan sa mga kababayan. Nagbigay si Aling Saling ng isang matibay na palayok at isang maliit na lagayan ng mantika kay Aling Saling. At si Kabayang Nestor, isang binatang anak ng mayaman, ay binigyan ng bagong sapatos. Unti-unti, may ilan nagbago ng paninindak at sumunod sa kanila. Nagkaroon ng kakaibang tahimik na hipnosis. Ang mga mata ng ilan ay parang nalabo at hindi na nakikinig sa payo ng matatanda. Si Mang Ramon ay napansin ang ilan sa kanilang mga kaibigan ay tila hindi na kumikibo sa gabi. May kumakate sa kanilang mga mata, sambit ng matanda si Aling Bebang. Parang tinutulak sila ng isang hangin papalayo sa atin, sagot ni Inday Luz. Noong naganap ito, nagkaroon ng isang gabi kung saan ang tikbalang ay lumapit muli at sinabing dapat niyang tipunin ang mga taong may puso pa para maghanda ng isang pagliligtas. Ang takbo ng baryo ay nasa gilid ng bingit at kailangan ng aksyon. Matapos ang unang maliit na paglalaban, nagkaroon ng isang pampublikong sagupaan sa gitna ng plaza. Nagsimula ito nang mahanap ng isang grupo ng mga kabataan ang mga sample contract at sinubukan itong ipaliwanag kay Mang Ramon at sa iba pa. Ang palitan ay mabilis at puno ng emosyon. Hindi ito tama, sigaw ni Kabayang Nestor na nasabik habang pinipilit ipagtanggol ang ginawa ng mga forastero dahil sa bagong sapatos. Ang lupa ay hindi lamang pera, sagot ni Mang Ramon, malakas at matatag. Sa 6 na sunod-sunod na palitan ng salita sa harap ng marami, naglakas loob si Mang Ramon na ipakita ang marka sa kanyang palad bilang patunay ng anong narama sa kanya mula sa tikbalang. Ito ang aking tanda, pahayag niya. Ito ang tanda ng bantay. Ang mga taong nanonood ay humalakhak at may ilan nagugulat, mulit nang makita ng ilan ang marka, may lumubog na pagkabigla sa mukha nila. Muling nagtuloy-tuloy ang diskusyon at nagtapos ito sa isang maliit na tagumpay para sa lipi. Napigilan nila pansamantala ang pagpirma ng kontrata at ang komunidad ay napilitang mag-isip muli. Sa maliit na katuparan na iyon, umusbong ang pag-asa.
At dito, mga manonood, kung naantig ka ng pagkilos na iyon tulad ng amin, isulat mo sa komento kung handa ka bang ibigay ang tubig sa isang lumalapit na nilalang kahit hindi mo alam ang lahat ng sagot. Kung ikaw tulad ko ay nakaramdam ng kilabot nang may humingi ng tubig sa pinto ng iyong kubo, sabihin mo sa komento kung oo o hindi at bakit sa isang pangungusap lamang. Ang inyong mga sagot ay nagbibigay ng sampal ng realidad at nagiging gabay sa mga susunod na kwento. Ang komunidad ng mga komentaryo natin ay tumutulong na magpanday ng mga bagong anyo ng pag-iingat at inspirasyon para sa susunod na kabanata. Huwag mag-atubiling magbahagi ng inyong sariling karanasan sa mga sandaling ang kakaiba ay tumama sa ordinaryo. At habang nagbabahagi kayo, babalik tayo sa kwento kung paano ang munting pagtitipon na iyon ay nagbigay daan sa isang malalim na panalaban. Kasunod ng maliit na tagumpay, nagtungo si Mang Ramon sa kakaibang lugar na tinutukoy ng tikbalang bilang pugad ng kagubatan. Dito nagsimula ang kanyang pagsasanay at ang paglalim ng kanyang ugnayan sa lupa. Sa loob ng gubad, may mga puno na singtangkad ng bahay, may amoy ng lumang kahoy at malakas na tunog ng ibon. Dito rin niya natutunan ang mga sinaunang salita ng basbas upang mapanatili ang balanse. Ang backstory ni Mang Ramon ay lumabas sa 3 maningning na talata na bumabalot sa kanyang pagkatao. Bilang bata, lumaki siya sa tabi ng ilog kasama ang ama na nagtuturo sa kanya mag-araro at magtanim ng palay at palid, at sa ina na laging naghahanda ng palayok ng tubig at mga pagkain na puno ng pawis at pagmamahal. Sa pagbibinata, siya ay naglakbay sa malalayong baryo upang magtrabaho at nagbalik dala ang kaalaman sa pag-aalaga ng kalabaw at pag-aayos ng araro. Ngulit isang trahedya ang bumalot nang mamatay ang kanyang asawa at anak sa isang maling panahon ng pag-ulan at pagkakasakit na nagiiwan sa kanya ng marka ng lungkot at determinasyon. Dahil sa mga karanasang iyon, naging mas malalim ang kanyang ugnayan sa lupa. Ang pawis at dugo ay hindi opisina lang, kundi alaala ng bawat pagsulyap sa palay at ng bawat gabi ng pag-iyak sa ilalim ng mga bituin. Ngayon, ang mga alaala ay nagiging siyang sandata at gabay sa pagharap sa paparating na panganib. Ang 3 talata ng kanyang nakaraan ay hindi lamang paliwanag ng kanyang pagkatao, kundi ang dahilan kung bakit siya tumayo bilang tagapagtanggol. Sa loob ng gubad, nagkaroon ng mahigpit na pagsasanay. Tinuruan siya ng tikbalang kung paano pakawalan ang enerhiya na nakatago sa marka sa kanyang palad. Tinuruan din siya ng mga lumang kanta na magtutunaw sa hipnosis ng mga forastero. Sa pagdaan ng ilang gabi, nadama niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang mga kalamnan ay mas matibay, ang pandinig ay mas masinsinang tumatanggap ng mga maliliit na tunog ng mundo. Ngunit hindi naging madali. May mga pagkakataon na siya ay naliligaw ng pangungulila at pag-aatubili. Sa pagkakataong iyon, lumitaw ang unang malalim na pagsubok kung saan kinailangang magdesisyon siya sa pagitan ng kanyang sariling kaligtasan at ang kapakanan ng bayan. Nang bumalik siya sa baryo, sinimulan ang paghahanda ng komunidad. Nabuo ang isang maliit na pangkat nina Aling Saling, Kabayan Nestor, Ka Tomas, Inday Luz, Mang Hun, Aling Bebang at Kapitan Rico na nag-organisa ng mga harang, nag-ipon ng mga palayok ng tubig at naglatag ng mga tanda sa lupa na magsisilbing gabay sa paggabay sa mga naiilalim ng hipnosis. Ang bawat isa ay may tiyak na gawain. Si Aling Saling ang namahala sa pagkain at mga palayok. Si Kabayan Nestor ang namamahala sa paghikayat ng mga kabataan, si Ka Tomas ang nagbabantay sa kanal, si Inday Luz ang nagtatala ng mga naganap, si Mang Jun ang nag-aayos ng araro at si Aling Bebang ang nagkakalap ng mga kwento mula sa matatanda. Ang amoy ng nasusunog na damo, ang ingay ng mga kalabaw at ang bigat ng gabi ay nagbigay ng kakaibang tensyon habang ang lahat ay naghahanda. May mga sandaling tahimik ang paligid at ang solemnidad ng kanilang gawain ay tila basbas sa maliit na ritual ng bayan. Pagdating ng gabi ng labanan, naglaro ang mga anino sa pagitan ng mga palayan. Ang forastero ay dumating na may mga makinang, ilaw at dokumento.
Ang labanan ay hindi lamang pisikal, kundi higit sa lahat espiritual. Sa gitna ng kumbate, nagkaroon ng unang sandaling matinding tensyon na tumagal ng 500 karakter sa isip at puso. Una, nang ang isa sa mga kabataan ay napilitang magsunog ng palayok sa entablado, naramdaman ni Mang Ramon ang isang lumang alaala ng pagpanaw ng kanyang pamilya na bumalik at siya ay sinawi ng awa at galit. Sa loob ng 500 katahimikan, lumabas ang pinakaunang pagdurusa. Ang kanyang puso ay kumalabog at ang mga luha ay naghalo sa pawis sa kanyang noo. Dito, siya nagdesisyon na huwag magpatalo sa takot. Ang pangyayari ay tumagal ng mahigit 500 karakter na puno ng emosyon at desisyon. Ang ikalawang sandali ay nang makita niyang ang isa sa mga matatanda, si Aling Bebang, ay nahuli sa hipnosis at halos magtiwala sa mga forastero. Ang kanyang pagdurusa ay nagtulak sa kanya na gumamit ng lahat ng kanyang nalalaman upang iligtas ang matatanda. Sa huli, ang pangatlong sandali ng tensyon ay nangyari sa gitna ng labanan nang ang tikbalang mismo ay lumabas at hinamon ang pinuno ng mga forastero. Ang takot at pag-asa ay nagtagpo at sa loob ng 500 hanggang 600 karakter ng tensyon, naganap ang huling desisyon. Sa gitna ng labanan, nakipagbuno si Mang Ramon sa pinuno ng mga forestero. Gumamit siya ng marka sa palad bilang isang uri ng sandata. Ang marka ay nagningning at nagpadala ng liwanag na tumago sa anino ng hipnosis. Ang mga talo at suntok ng kumakain na hangin ay naglaho ng unti-unti at ang mga tao na naakit ay muling bumalik sa sarili. May mga pagkakataon ang kanyang mga kamay ay nanginig at siya ay nakaramdam ng matinding uhaw na waring sumisirit sa dibdib. Sa wakas, nang makita ng lahat ang kanyang paghihirap at sakripisyo, tumalon ang tikbalang sa harapan ng bayan at inalok ang sarili nitong dugo bilang tanda ng pag-ayos. Ngunit ang tunay na sakripisyo ay napunta kay Mang Ramon. Upang tuluyang masugpo ang sumpa, kinailangan niyang ilipat ang marka mula sa sarili patungo sa lupa. Inyong maririnig ang mga huling sandali na puno ng pag-iyak at dasal. Ang pag-alis ng marka sa kanyang palad ay nag-iwan ng bakas sa gitna ng palayan, isang marka sa lupa na kumikislap kapag ang Buwan ay nasa tamang lipad. Sa sandaling iyon, naramdaman ng komunidad ang pagbuo ng bagong pag-asa at ang mga kalabaw ay umuungol ng tagumpay. Pagkatapos ng labanan at ng dakilang sakripisyo, nagsimula ang epilogo na unti-unting nagdala ng kapayapaan at bagong ritual sa bayan. Pagkalipas ng isang buwan, ang palayan ay nagbalik sa kanyang simpleng sigla. Ang mga tao ay nagtutulungan muli, ang mga palayok ay napuno ng tubig at ang mga kalabaw ay muling nagtrabaho sa ilalim ng araw. Si Mang Ramon ay hindi na ganoon kadalas makita sa harap ng kubo. Siya ay madalas na naglalakad sa gilid ng kanal at kumakaway sa mga nagdaraan. May ilang mga bata na naglalaro sa palayan na nagbabangkit ng kanyang pangalan na parang alamat. Pagkatapos ng 3 buwan, nagsimula silang magdaos ng maliit na seremonya tuwing gabi ng anihan. Ang mga tao ay nag-iwan ng maliit na banga sa gilid ng kanal bilang pag-aala sa tubig na hiniling noon at bilang pasasalamat sa sinumang nagbantay. Si Kapitan Rico at si Don Ernesto, matapos ang pag-alis ng tensyon, ay tumulong sa pagtatayo ng maliit na pondo para sa pangangalaga ng palayan at sa pagkukumpuni ng mga kanal. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang marka sa lupa ay naging isang simbolo. Sa gabi ng bagong buwan, may maliit na apoy sa gitna ng palayan at ang mga matatanda tulad ni Aling Bebang at Aling Saling ay kumakanta ng mga awit na nagsasabi ng kwento ni Mang Ramon at ng tikbalang. Ang marka sa lupa ay nagliwanag ng bayayat tuwing ang buwan ay naglilipad at ang mga tao ay nagdadasal hindi bilang paghingi na kapatawaran kundi bilang pasasalamat. Ang pag-ikot ng panahon ay nagdala ng mga bagong bakas, ngunit ang alaala ng nagbuwis ay nanatili sa mga kamay at puso ng komunidad. Sa mga sumunod na buwan, ang baryo ay nagbago. Ang mga sukat at dokumento na dala ng porastero ay hindi na nagkaroon ng saysay dahil ang komunidad ay nag-organisa ng kooperatiba at nagtayo ng mga maliit na proyekto para sa tubig at pamamahala ng lupa. Ang mga bata ay natutong magdiwang ng araw ng anihan na may pag-aalala sa bawat sakripisyo.
Si Mang Ramon ay tinitingala, hindi bilang hari ng bayan, kundi bilang tao na nagbuwis ng kanyang kalayaan para sa ibang tao. Ang marka sa lupa ay nagiging bakas tuwing sumasapit ang gabi, at ang mga matatanda, bilang si Aling Bebang, ay nagtuturo sa mga kabataan ng mga sinaunang kanta at basbas na nagliligtas at nagbubuklod. Ang araro at ang pawis ay muling naging tanda ng dangal. Ang basbas na kanilang inihandog sa lupa ay hindi opisyal na ritual, ngunit isang taimtim na pag-aala. Ang kwento ay nagtapos na may isang imahe na mananatili sa ating mga alaala. Sa isang gabi na malamig at mahinahon, nakatayo si Mang Ramon sa gilid ng palayan. Ang kanyang kamay nagninining ng liwanag mula sa marka na nananatili sa lupa. Ang mga bata ay naglalaro sa likod niya. Ang mga kalabaw tahimik na gumagala sa lupain, at ang tunog ng alon mula sa kanal ay nag-uumapaw sa katahimikan. Nilapitan siya ng isang batang babae at tinanong, "Lolo Ramon, bakit mo ginawa iyon?" Tumingin siya at ngumiti, ang kanyang mga mata puno ng basbas at pagod. "Para sa lupa at para sa inyo," sagot niya, "para hindi malunod sa uhaw ang ating puso ng lupa." At may isang tanda pa na naiwan sa gitna ng palayan, isang maliit na marka na kumikislap tuwing gabi. Kung nais ninyong malaman pa ang iba pang mga kwento ng lupa at ng mga taong handang magbuwis para sa kanilang tahanan, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at mag-subscribe para sa mga susunod na alamat. Tandaan ninyo, habang may magtatanim at magbabantay sa lupa, may mga bantay at may basbas na laging nagbabantay sa atin. Wakas.